Good morning mga bossing! Welcome pa rin sa Promote PH. So ngayong araw mga bossing, magbibigay tayo ng update para sa ating mga OTJ na double cab. No? Then paalala ko lang sa ating mga viewers na nag-aalala, kumbaga nag-aalala sa ating mga OTJ kung ito ba ay phase out din kasama ng mga PUJ. So paalala ko lang po, yung pong ating mga owner type Jeep, hindi po siya phase out. No? So ang tagi lang po mape-phase out is yung ating mga PUJ, mga public utility vehicle. And sa ganoon mga bossing, yung atin naman po mga mape-phase out na unit na PUJ, so pwede pa rin naman siyang marehistro as private vehicle. So hindi nga lang siya pwedeng marehistro as PUJ. So bawal na po 'yon. Okay, lalo na yung mga hindi naki-cooperate sa sistema ng government ngayon. So pinagbabawalan na po silang marehistro at pinagbabawalan na po silang maibiyahe mga boss. Kaya sa ating mga viewers dyan na nag-aalala about sa ating mga owner type Jeep, so hindi po siya kasali sa ating phase out system. Ano? Yan. So eto yung mga bossing, ibibigay ko sa inyo yung update price para sa ating mga OTJ na double cab. And shout out sa ating mga buyers na nag-avail ng unit. So kararating lang po ng delivery natin to Bacolod, tsaka Iloilo, then noong nakarang araw Tarlac. So ang dami nating mga deliveries. Then itong overdrive na to mga bossing is delivery naman to Mindoro. So hinihintay na lang yung kanyang full payment para ma-deliver na to sa Mindoro. Pero ngayong araw mga bossing, dumating na yung deliver natin ng Bacolod tsaka Iloilo mga boss. So na-stranded pa sila ng Bulalakaw Oriental Mindoro kasi medyo malakas ang alon. Pero sa sa kapalaran ni Lord, so nakarating na sila ngayon ng Bacolod at saka Iloilo. Kaya sa ating mga buyers dyan na nasa province, mga viewers natin na OFW, so pwede po kayong bumili dito and pwede po natin i-deliver yan saan man sulok dito sa Pilipinas mga bossing. Okay, so tirahin na natin mga bossing etong isang RF Mazda mga bossing. Yan, double cab to. Plate number BCW 799. So ito is double cab mga bossing. Yan, high ground clearance, big tire, naka 5 stud to mga bossing. Pasilip natin yung kanyang engine bay. Yan, silipin natin yung kanyang engine bay mga bossing. Ito. Okay, so lahat ng mga unit natin dito mga bossing is good running condition. Ite-test drive na lang yan, nakarehistro na yan mga bossing. No? Naka pre-registration naman to mga bossing, kaya wala po tayong worry. So papasilip lang natin yung kanyang interior mga bossing. Ito yung kanyang loob. Yan. Kia yung kanyang dashboard, ito yung kanyang seat, upuan, ito yung kanyang loob mga bossing, ito yung kanyang ceiling. Yan, okay, so price na ito mga bossing, 330,000, negotiable ng bahagya to mga bossing. Noong nakaraan 370 kasi to, so binaba na nila to 330,000. So konting-konti na lang mga boss ang maibabawas natin dito. So panalo-panalo ka dito, pure stainless yung pinaka-body na ito mga bossing. Yan. Okay, so next naman natin mga bossing, dito naman tayo sa kabilang side. Ito naman mga bossing is isang Isuzu C240. Yan, pure stainless din to mga bossing, naka 5 stud naman. Kita mo naman, ang gara naman yan mga bossing, naka steel top pa siya. So pwedeng gamitin yan sa mga bukid, pwedeng patungan ng mabibigat na bagay, yung bubukan niya mga bossing, no? Ito yung kanyang likuran. So price naman niya mga bossing, 350,000 mga boss. Yan, Isuzu C240 ang makina niyan. Pasilip din natin ng bahagya yung kanyang loob mga bossing, tsaka yung kanyang engine bay. Yan, so ito yung kanyang loob mga bossing. Okay, flooring niya is galvanized. Sobrang ganda ng upuan niya mga bossing. Yan, okay. Then ito yung kanyang front area mga bossing. Plate number natin mga bossing, BCX266. Yan. Isuzu C240 yung makina. Ito yung kanyang windshield mga boss. Pakita natin yung kanyang engine bay mga bossing. Yan. So ito naman yung kanyang engine bay mga bossing. Okay. So gawang Isuzu yung kanyang makina. So pinturado pati pang ilalim niyan mga bossing. Stainless naman yung kanyang hood mga bossing. Yan. So, eto mga bossing, good running condition. And eto mga bossing, bagong dating lang. Yan, kararating lang, full Isuzu. Yan, full Isuzu to mga bossing. Isuzu C240 rin to, kagandahan lang dito mga bossing. Pati pang ilalim nito mga bossing, naka-Isuzu rin. Yan.
I-beam yung gamit niya mga bossing, yung mga ginagamit natin sa mga truck, sa mga jeep na Isuzu. So yan po. Then ito mga bossing, naka 6 stud po yan mga bossing. So kapag full Isuzu, 6 stud yan. Pure stainless yan mga bossing, as in kararating lang, mapapansin nyo mamaya sa likod. Ikutan natin ng bahagya, yung kanyang headlight, tingnan mo naman, bagong bago. Din yung kanyang mga taillight sa likod, bagong bago rin mga bossing. Yan, DTD 972. So presyo na ito mga bossing is 380,000. 380,000 mga bossing, steel top, pure stainless yan mga boss. Napakagara. All units natin is negotiable mga bossing. Ibigay nyo lang yung presyo nyo and malay natin kung ano magkakasalubong, no? Magkakasundo. Ito yung kanyang makina, Isuzu C240 yan mga boss. So panalong panalo ka dito kasi makina Isuzu, pang ilalim Isuzu mga bossing. Body niya pure stainless na bagong gawa mga boss. Makikita mo naman yan oh. Naka-ano pa yan, naka-plastic pa yan mga boss. As in bagong assemble lang to mga bossing. Pasilip natin yung kanyang loob. Ito mga bossing, 3-door po ito, no? 3-door. Yan. So ito yung kanyang loob. Yung kanyang upuan. So pag sinabing 3-door mga bossing, yun may pintuan siya sa likuran. So hindi na maaabala yung ating front passenger kapag may sasakay na tao sa likuran. Then ito mga bossing, pure stainless, simula bubungan hanggang flooring, hanggang body, mga boss. So, all are stainless, mga bossing. Yan, ito naman yung likuran. So, long body to, mga bossing. Pwede mong kargahan na mabibigat na bagay yan. Kasi, Isuzu naman yan, mga boss. Pwede mong palitan ng bahagyan ng gulong kung gusto mong palakihan. Kasi, panalong-panalo sa hatakan yan. So, papasin mo yung kanyang taillight, naka-LED. Then, yan mga bossing is naka-plastic pa. So, bull bar niyan, mga bossing. Ito, down under 380,000. So gawang Boss Ojel to mga bossing ng Alapan or Malagasang ba. So dito lang din to sa Malagasang mga bossing. Yan. Okay mga bossing, 380,000 pure stainless. Kagagawa lang nito mga boss. Coding nito is Monday. Yan. Alright. So next tayo mga bossing. Then mamaya may papakita tayo dyan na only 220,000 tsaka 270,000. So ngayon dito medyo mabigat ang presyo kasi kita mo naman yung kaha. Talagang pure stainless. Ito parang ano din ang presyo na ito eh. 380 din ata ito na sold o 390,000 from Oriental. Hindi ko lang kung Oriental o Occidental Mindoro. Basta ito mga bossing is from Mindoro. Yan. So Isuzu rin to mga bossing kaya panalong panalo. Kita mo naman ang kisig, pati tunog ng makina, sobrang kisig yan mga boss. Okay, ito naman mga bossing is isang ano din, stainless. Pati flooring na ito, isang stainless din to mga bossing. Yan, D4BX Hyundai naman to mga bossing. So stainless din to mga boss. Price naman ito 390,000. Yan, 390,000. Pasilip natin kung ano bang meron dito sa D4BX na to mga bossing. Yan. Anong klase yung kanyang makina mga boss? Okay, eto. Yan. Yung kanyang engine bay mga boss. Yan, stainless. Makikita mo naman pati yung kanyang flooring stainless siya mga bossing. Kasi yung kanyang sidings is all stainless mga boss. Stainless din yung kanyang hood. Fuel injected lahat ng unit natin mga bossing ngayon. Yan. So mamaya may papakita tayo doon carburetor kasi ano yon eh, gasoline engine mga bossing. Okay, ito yung front area. Pasilip natin yung loob mga boss. So sobrang kinis niya mga bossing. Sobrang ganda ng sidings niyan. Yan, so naka 5 stud yan. Hyundai ang makina na ito mga bossing. Counterpart naman to ng Mitsubishi. Ay hindi ko lang ma-sure kung 4D56 ba yung ano nito ka-size na makina. Basta may counterpart to sa Mitsubishi. So Hyundai tsaka Mitsubishi, kung anong mabili mong pyesa, tugman-tugma dito yon. Okay, so kaklaruhin lang natin once na binili nyo na yung unit. So ito yung kanyang interior mga bossing. Yan. Ito yung kanyang likuran mga boss. Ito yung kanyang ceiling. So makinis na makinis. Flooring yan is stainless. 3-door pa to mga bossing. Okay, so magpapa 3-door, pinto pa lang 10,000 na yan mga boss. Kaya talagang medyo pricey kapag naka 3-door o kaya ng mga naka close type mga bossing. Yan. So, ito mga bossing, yung kanyang interior. Okay, no hassle free. Pag-aakit ka dito sa second row mga bossing. Then, bull bar niyan mga bossing. Ito yung bubungan. Ito yung likuran niyan mga bossing. Oh.
Yan. Okay? So price na to mga bossing, 390,000. Negotiable pa mga boss. Okay? Negotiable pa yan mga bossing. So, ilang unit yung available natin dito mga bossing? 390,000, 330,000. Ito, 390,000 sold na. 350,000. Yan. So, available. 380,000 mga boss. Available din. Yan. Okay. So, sa ating mga buyers dyan na naghahanap ng mga OTJ. So, dito lang yan sa Malagasang ang pinakamurang bilihan ng mga owner type Jeep sa Pilipinas mga bossing. Okay. New assemble to mga bossing. New rebuild. Kaya sinasabi natin na mura talaga. Compare mo sa ibang display center mga bossing. Okay, so punta tayo sa kabilang area kasi may mga binubuo pa sila doon. Pakita lang natin ng bagya yung ilang double cab doon mga bossing. So tara! Alright mga bossing, so dito naman tayo sa loob. So meron tayong available dito, single cab, pure stainless to mga bossing. D4BH, counterpart ng 4D56 na makina. Okay, so ito yung kanyang plate number, DRH551. Yan, single cab to mga bossing. Ang baba ng presyo, 270,000. Pure stainless to mga bossing. Flooring, pati bubong, naka-steel top. So pwede mong kargahan to ng isda o kaya mga seafood. So walang mga problema dito. Hindi kakalawangin tong ano neto mga bossing, kaha neto, tsaka flooring, no? Sa mahalaga dito mga bossing, yung kanyang likuran is naka-stainless mga bossing, pero yung harapang bahagi sa driver side, so naka-ano lang siya, naka-galvanize. Pero ang mahalaga diyan kasi mga bossing, halimbawa lalagyan mo siya ng mga product, mga mangga, so nagkakadagtayan, mga isda sa likuran. So napakaganda pa negosyo nito. And ito mga bossing, 270,000 negotiable pa. Okay? Yan. So ito mga bossing, yung kanyang sidings is Bigfoot. Then ito naman is naka 4-stud to mga bossing. Diesel engine to mga boss. So pasilip natin yung kanyang interior. Okay, ito yung kanyang interior mga bossing. So galvanized tong part na to mga boss. Ito yung kanyang upuan. So tinatapos na lang to mga after 1 week, pwede na to. And ito mga bossing, pwede na to i-reserve. Okay, then ang kagandahan dito mga bossing, ito long body na single cab, then stainless yung kanyang flooring mga boss. Oh, stainless yan, pati bubungan stainless. Oh, yan. So, halagang 270,000, negotiable pa. So, kayo na yung bahalang tumawad. Tumawag lang kayo sa ating contact number na nasa screen. Available yan for WhatsApp, Viber, and Facebook. Yan, okay? So, may papakita pa tayo dito, isang unit. Ang baba lang na ito, pero ito, hubad na hubad pa to mga bossing. After 3 weeks pa to matatapos. Toyota 5K naman to. Double cab din to mga bossing. So, presyo lang na ito mga bossing is 220,000, pero pwede na rin to reserve mga boss. Kailangan lang pag matino na yung makina, saka nagpapareserve dito mga bossing eh. So hanggat hindi matino yung makina, hindi yan pinapayagang i-reserve mga boss. Okay? Yan. So ito mga bossing, pure stainless din yan. Simula harapan hanggang likuran, galvanize yung kanyang flooring. Ano? Toyota 5K, naka 5 stud. So on process pa to mga bossing, ongoing project pa. Ito yung kanyang plate number BH 957. So price na ito mga bossing, 220,000 mga boss. Ang baba na ito, 220,000. Okay, so yun lamang mga bossing, konting update lang tayo about sa ating mga owner type Jeep. And paalala ko nga pala ulit sa ating mga viewers na nag-aalala kung phase out ba yung ating mga owner type Jeep. So hindi po tayo naka-phase out. Ang phase out lang po is yung ating mga PUJ. So yung mga PUJ na na-phase out, so pwede nyo yung gamitin, pwede nyo yung marehistro as private vehicle mga bossing. Okay, so yun lamang mga bossing. Thank you very much. God bless you all. Shout out sa mga ating mga idol. Yan o. Napakasisipag. Walang pahinga. Then pauwi na yung ating mga nag-deliver ng Bacolod at saka Iloilo. So ingat-ingat mga idol. Thank you very much. God bless.